Hindi niyo po kailangan kolektahin ang bawat age, number, etc. ng mga hanggang sa hotel is so just the reporting lang na normal via bisita lang. Kaya ba doon sa platform ng bisita lang sila mag-register. And then, ito po, yung sinasabi natin fund utilization. Ayan. Sa fund utilizations natin, again, parang sa botanical garden ito, malalagay siya sa special account na tinatawag Environmental Users Fee Special Account. At ang special account na ito, it will be strictly and exclusively used to fund environmental protection, preservation, sustainable purposes, preventing the diversion of these specific revenues toward unrelated administrative or general operational expenses. So hindi namin pwedeng gamitin ito para pamigay na tupa. Okay? O kaya ipamigay na pambili ng ibang mga materials ng city na walang kinalaman sa environmental protection. And then, ayan, meron tayong programming, so meeting, and pwede namin isama ang Baguio Tourism Council during sa deliberation ng saan daw gagamitin sa environmental users fee. Pwede natin ilagay sila dito as representative ng tourism sector natin. And then, yung priority projects natin, para po hindi po kailangan na ito po yung kinausap ko sa iba kong kasamahan sa partido, kasamahan sa departamento, sa executive department, na dahil nga po yung mga hotels na kakaroon, lalo na po yung mga hotels na nagawa na before, diba? So, baka wala na silang space pang sa kanilang mga STP. Imagine, nakita ko during inspection, during collaborations with them, mahirap na pinungan na, ano mo yun, paano iisip nila na, ay, parang na yung sewerage system sa baba, gano'n. Magkuha sila ng mga pollution control officer nila, kung ano-ano, mga inoculants, mga, iba. Wala parang hindi siya sustainable na sila ang mag-operate ng kanilang activities. So sabi ko, pag nakakolekta tayo ng AUF, ang unang gawin natin ay itong sewerage infrastructure natin. Palakihin natin yung kapasidad para maipag-connect na natin ang ating mga hotels and mga establishments, restaurants natin. Para tayo na, yung city na mag-operate, mag-manage ng ating mga liquid waste, mag-connect lang ang gagawin lang ng mga hotels and restaurants and establishments, mag-connect lang sa ating mga sewer lines. And then, yan po, gagamitin din sa maintenance of public parks and heritage sites and procurement of specialized environmental equipment katulad ng mga wood chippers, katulad ng composting machinery, environmental monitoring devices, geographic information systems to strengthen the city's technical capacity for modern environmental and destination management. So may mga exemptions, kung kayo mag-alala, siyempre, local, hindi magbabayad, mga local na tourism environmental users fee. Kasama din po ang mga BRIS municipalities katulad ng La Trinidad, Icobod, Sablan, Tuba, and Tublan. Pero pa ba dapat tayo mag-iisama sa BRIS? O ano yung mga tagapupod, no? Ato. Ay, pero nagbabayad na sa ato, no? Ay, nagbabayad na tayo doon. So, okay na yun. Which, and then youth and student relief. Ito po, si Engineer Alec po naglagay ng itong mga listings ng ating mga exemptions and discounts. Children below 7 years of age are granted free entry to encourage family-oriented visits. Additionally, students currently enrolled in any educational institution within the BRIS are exempt from paying the regulatory fee. So pag estudyante ka, hindi ka magbabayad ng environmental users fee. Okay? Official guests and dignitaries, siyempre, hindi rin po magbabayad ang mga iimbitahan ni
Engineer Alec dito sa Baguio. Meron din po siyang tinatawag na seasonal rate discounts. No? So, a 25% seasonal discount is implemented during the lean tourism months of June, July, and August. Okay? This is strategic reduction aims to manage visitor flow and provide economic relief during that time. And then meron din tayong senior and PWD benefits. Attorney, paano pag senior na ako, leave season pa? Eh di, 50% discount ka na. And we cannot go beyond 50%. Okay? So kung nasa group and educational incentive ka, tapos senior citizen ka pa, tapos seasonal pa, 75% na yun, 50% lang po ang maximum. Yan. And then, enforcement. Problema po namin ito kung paano ba yung enforcement nito. Yan. Old na pictures namin yun. Mayor. Nagkalit siya yan. Tourists and visitors are prohibited from failing to register. Nakalagay naman doon sa tourism code din ito yata, no? Yung mga prohibitions. So, and violations. Kailangan ay magkapag-register talaga. Mandatory ang registration ng mga turista sa atin. Accommodation establishments and tourism enterprises must not fail to register with the city government or ignore visitor requirements, submitting fraudulent reports or unauthorized collection of fees under the guise of the official ordinance constitutes a serious violation of administrative standards. So, graduated din yung penalties from 1,000 pesos to 5,000 pesos. Yeah. So, yung mga acts involving falsified digital pass, siyempre, yun ang pinagbabawalan sa mga yung mapapa 5,000 kaya. So, yung citation tickets natin, so mayroon tayong katulad din sa mga other ordinances natin, sa smoke-free ordinance, meron din tayo mga citation tickets na i-issue. At meron din yung mga task force na gagawin ang Office of the City Mayor para doon sa implementation ng EUREF na. So, ayan. Okay, so paano po pag meron po pag halimbawa gusto mo mag-appeal, gusto mo wala kang violation, sabi mo wala kang violation, kaya ayaw mo magbayad, dahil etc. Mayroon kang duplication, etc. Meron naman po tayong administrative review sa Office of the City Mayor. Siya po ang magre-resolve ng mga. And appropriations, budgetary allocation for appropriations, and development of digital infrastructure. Na-discuss na po natin ito. Paulit-ulit lang. Right? So maraming salamat po sa inyo. At ayan, si Ma'am Lala po.